Peke ang drama ni Sen Aimee. Aba. VP Sara never again nasa Marcos bubudulin ulit ang DDS. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet News. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon. Ang balitang ito, pasok! Ibinahagi ng isang certified DDS na nagngangalang Van Eviernas na tila peke ang drama ni Senator Aimee Marcos. Hala! Peke daw ang drama ni Sen Aimee Marcos. What? Anyari? Ako. Kung matatandaan niyo daw kasi na isang buwan bago i-anunsyo ang senatorial slate ng Alyansang para sa Bagong Pilipinas ni BBM, isiniwalat na ito ni Senator Aimee Marcos. Siya pa nga ang naglabas ng advance copy ng mga listahan. O, haya ng patunay, ibinalita pa at naging article pa ng GMA News Online. Haya no? August 20, 2024. Kailan? So parang ang sinasabi dito, si Sen Aimee pa nga yung naglabas, di ba? Kasi kung ikaw is hindi ka talaga interesado no na sumama diyan sa grupong yan diyan, sa senatorial na yan. Syempre, parang bakit ko pa ilalabas to? Di ba? Tsaka. Diba? Parang ikaw pa yung nag-i-endorse. Yun lang, Sen Aimee. May butas na namang nakita sa'yo. Eh, paano ngayon yan? Kasi dapat kapag kayo nagsasalitang independent, hindi na kayo nag-i-endorse ng kung ano. Dapat yung sarili nyo na lang ini-endorse nyo. Ayan, tuloy. O, diba, syempre, pag-iisipan yan. Eh, kung independent ka, bakit naglabas ka pa yan? Bakit in-announce mo pa yung ganyan, yung senator? Diba? Lamang kumala si Senator Aimee Marcos. Ilang araw pa lamang nakakalipas. Maari ka rin kasi pag-isipan na ano eh. 'Di ba? O ilabas ko 'to, no? Tignan ko lang kung malakas pa sila sa mga tao, Ngayon, kung walang makukuhang negative comment dito sa taong bayan, eh di tuloy ako dito, hindi ako mag-independent. Kaso nga lang kaliwaan yung nagiging komento, mga negative na dumarating, di ba? Wala. Konti lang yung nangyayaring positive eh. Siyempre, makikiramdam ka muna. Tapos nilabas pa ni BP Sara yung sa DepEd. Hindi mas lalo ka mapapag-isip nito. Mapasama ako rito. Naku, madadamay pa ako dito. Ang kaso nga lang, di ba? Naunahan ng ganyan. Kaya iba na kasi ngayon eh. Talagang kung meron ka nagiging moves na ginagawa, is madaling malalaman agad. Hindi katulad dati na television lang ang mga pahayagan, di ba, mga ganyan. Doon lang napapanood, doon lang nalalaman. Ngayon kasi malawak na ang kaalaman ng taong bayan. Kumbaga hindi na sila pwedeng maloko, mabudol, mga ganun. Iba na eh. Di ba? Iba na ang panahon ngayon. Kaya dapat talaga is nag-iingat talaga sa kung anong kinikilos. Gaya niyan, kung independent ka tatakbo, sana is pinanindigan mo na lang since nung una pa lang, ay ayoko na nito kasi madaming isyong nangyayari. O pasensya na muna tol, pasensya na muna insan. Hindi muna ako sasama sa inyo kasi baka madamay ako sa nagiging issue nyo. Diba? So hindi ko mai-endorse yan. O, kaso nga lang, may lumabas na ganito, syempre yung mga taong bayan is medyo nag-aalanganin na bumoto kay Sen Aimee. Ngayon, mas lalo pa silang mag-aalanganin. Naku! Pero balita ko sa survey is nakakapasok pa rin si Sen Aimee. Oo, nakakapasok pa rin. Si Erwin Tulfo nga daw, #1. Pero malaki din ang mga bali-balita na si Kong Marcoleta baka maging #1 sa senatorial din. Baka maglaban sa #1 yan si Erwin Tulfo tsaka
si Kong Marcoleta. Aba, yun ang aabangan natin dyan. Kaya kapanapanabik yung 2025 election eh. Diba? Talagang ayaw niya sa Marcos administration slate, Ayun. bakit hindi pa siya kumalas noon pa lamang Ayan yung ang sinasabi malaking ko. katanungan? Bakit ngayon lang siya kumalas? Kaya't ikinokonsidera ito ng isang certified DDS na isang peke. Pekeng drama. Peke ang drama ni Mangga. Isang buwan bago i-anunsyo ang Bakit mangga? Ano ba yun? senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Si Mangga mismo ang nagsiwa Mangga. Parang in long term, manggagamit, parang ganun. Alam ko anong mangga eh. at nung listahan. Naalala nyo pa ba? Si Mangga ang naglabas ng advance copy ng listahan. Kita mo, nag-advance copy ka pa. In-advance mo pa, ano ba naman sa Aimee? Diba? Ako, idol ko yan. Kaso nga lang, sa Aimee. Diba? Mas mahalaga sa akin eh. Mas mahalaga sa akin ang kinabukasan nating lahat. Kinabukasan naming lahat. Yung kinabukasan ng bansa namin. Kinabukasan ng bansa namin, para sinolo ko. Sinolo lang namin. Kinabukasan ng bansa natin. Siyempre, mas gusto kong pakinggan ang sigaw ng taong bayan. Mas gusto kong pakinggan yung nagiging hinaing nila. Gusto kong pakinggan, gusto ko lahat marisolba yung problema na nangyayari sa bansa natin. Parang nakakasawa na kasi yung mga nangyayari ngayon, yung mga investigasyon sa mga ganito, ganyan. Wala na makakwenta-kwenta. Yung tipong may maitutulong lang yun sa mga pangsarili nila. Diba? Ang iniisip ko ngayon, paano ang bayan namin makakaahon? Sino ang mga taong makakatulong sa amin? Kaya syempre, doon ako doon. Sa kung sinong mga taong pwedeng makatulong sa amin. Ngayon, kung ikaw nakikitaan kita ng, parang makakatulong ka sa amin, pero nandoon yung medyo kasi Kasi ayaw naman kasi. Di ba? Ba't naman kasi ganyan? Kahit sabihin natin, kahit na St. Aimee, di ba? Wala talaga akong magawa. Mahalaga sa akin ang taong bayan. Di ba? Gusto naming marisolbahan ang nangyayaring problema sa amin. Kaya maghahanap kami ng mga taong karapat-dapat. Ayaw naming masayang ang aming boto. No? Sa mga tao na karapat-dapat. Ano ba sinabi ko? Ayaw namin masayang ang aming boto sa mga taong hindi karapat-dapat. Ayun. Pero sinasabi ko naman, kahit karapat-dapat ka, bakit naman kasi sana nga naman, nung una pa lang, umalis ka na. Diba? Nung nag-aano pa lang si Tamba, nachichismis pa lang, umalis ka na. Wala naman kasi. Bakit hindi siya kumalas noon pa lang? Bakit ngayon lang siya kumalas? Peking-peke si Mangga. Kasing peke ng mukha niya. Ay, Jesus ko naman. Huwag naman mga ganyan, ako. Independent na si Manang Aimee? Oh, like it makes a difference? It's a no. No more Marcos. Naf, ang nambudol is budol forever. No to Aimee Marcos. Ayan na talaga yung tumatak sa mga tao. Gusto niyang makuha ang suporta ng mga Duterte. Kaso, nagsabi na si Inday Sara, never again to Marcos. Sana panindigan ni Inday ang never again to Marcos. Gusto pa niyang mambudol ulit sa mga DDS. Ayaw na namin, sabi nga ni VP Inday, never again sa mga Marcos. Ayun yung sinasabi kasi na ng taong bayan na, kaya ka nag-independent dahil gusto mo makuha yung boto ng mga DDS. Kasi nga syempre, kung aasa ka lang sa mga boto ng mga nandoon, syempre, mataas din naman. 'Di ba? Pero iba pa rin na makuha mo yung boto ng mga DDS Yung syempre, mapagsama mo yan. Kaso nga lang is alanganin. 'Di ba? Medyo balita ko is alanganin sa loyalist si Senator Aimee, alanganin din sa DDS si Senator Aimee. Pero nakikita ko naman sa survey, may nababalitaan tayo na medyo pasok naman si Senator Aimee. Pero hindi pa naman kasi ang survey kasi hindi pa naman hindi pa naman pinal yan
'Di ba? Tsaka sino, hindi pa natin alam kung sino-sino. Alam natin may mga pumapasok na mga senador ngayon na nagpa-file ng COC nila, pero mas maganda yung makikita na natin yung mga final lineup niyan. No, 'di ba? Kung sino-sino talaga, yung mga independent din, kung sino-sino yung mga lalabas, 'di ba? Ko, wag kami Aimee. Marami pang magaganap dahil matagal pa ang Mayo. Kayang-kaya yan. May gagapang pa yan dahil maraming pugitang lalabas bago magumpisa ang kampanyahan. Marami silang galamay, babaha ng tinta o ng kinurap-kurakot na pera. At dahil sa paggala sa Ay nako, sigurado yan. Mayaman na naman sa isang taon yung ibang mga tao-tao. Madami na naman kasi magpapalapad ng papel ngayon. Ang dami nating madidinig na words of wisdom. Yung mga sangkatutak na pangako. Nakakasawa na yung pangako eh, no? Sana meron naman politiko na magsasalita na hindi siya nangangako. Hindi ako nangangako. Wala akong pangako sa inyo. Diba? Kasi pag ikaw nakakarinig ka ng magagandang pangako, ganito, ako, iaahon ko kayo. Tutulungan ko ang sambayan ng Pilipino. Gas-gas na eh. Minsan sabihin mo na, oy, gas-gas na yan. Wala naman iba. Diba? Kaya ako hindi na ako naniniwala sa mga ganun eh. Aimee sa Marcos Late. May isang NC mother blogger na nagalit. Sino? Ang sabi niya, personal choice ka ni Pangulong Bongbong Marcos para samahan siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero ano ang ginawa mo, Senator Aimee Marcos? Mistula mo siyang sinampal sa mukha dahil sa lantaran mong pagtanggi at pagkiling sa mga Duterte. Hinding-hindi ka makakakuha ng boto sa amin. Wow naman, Manong Tapuan. Akala nyo naman, napakarami yung loyalista. Nanalo lang si BBM dahil kay VP Ay, para siya may hawak ng loyal. Sara. Dumikit siya kay VP Kaya nga ilang beses nanligaw itong si BBM at si Aimee sa Davao. Ayun, kasi nga, eto yung masasabi ko dyan. No? Alam nila kasi mangyayari. Kapag naglaban nga naman si Leni at si PBBM sa presidente, dahil ng vice president, nangyari na yun eh. Alam na nila yung mangyayari. So, syempre, hindi naman nila kukulitin si VP Sara kung hindi makakatulong si VP Sara sa kanila. 'Di ba? Bakit mo pa kukulitin yun? Bakit mo pa pupuntahan, dadayuhin mo pa, kukumbinsihin mo pa para maging vice president o maging partner mo, makasama mo sa unit team? Kung magiging walang silbi lang siya sa'yo. 'Di ba? Syempre, ganun yan. Nagkaroon siya ng silbi. Alam na may silbi to. Maipapanalo tayo nito. Kumbaga, yung dagdag boto ng mga Duterte dito, hindi naman biro-biro, milyones din yun. Kaya nga nanalo si Tatay Digong eh. 'Di ba? Maidadagdag dun yun. O, so nag-success, naging 30 million o 31 million, 'di ba? Kasi nga nagsama. So, pinatag nila talaga na wag manalo si Leni talaga. 'Di ba? Pero kung si VP Sara wala doon, no? Kung ano yung botong nakuha ni PBBM nung vice president nung naglaban sila ni Leni, siguradong yun lang yun. Kung may madagdag man doon, hindi ganun kadami. 'Di ba? Yun. Talo nga si BBM noong 2016 election kay Leni Robredo. Tapos kung makapagyabang ka na hindi makakakuha si Aimee ng boto sa inyong mga loyalista, wow, very confident yarn. At narito ang matapang na komento at reaksyon ni Mr. Will Talker patungkol sa pagkala sa Senator Aimee Marcos sa Marcos administration slate sa 2025 elections. Manggagamit nga ba? Panoorin natin ang buong video. What happened? Isa-isa silang nagsikalasan at isa-isa silang nag-a-announce na independent candidate sila. Diba? Kasi pwede naman silang tumahimik na lang at pwede naman si Senator Aimee na parang tuloy na lang niya yung pag-endorso ni President BBM at maging kabilang sa Marcos administration. Sinasabi ko no? Kung ganyang may nag-leak na ganyan, dapat kasi pinagpatuloy mo na lang. Dinerecho mo na lang. At least, kung makuha mo yung boto ng mga loyalist, o diba, makakalusot ka din naman eh. Kung hindi naman ganun kalalakas ang makakalaban mo. Pero sa tingin ko kasi, no,
ang slot ng mga Duterte, mga senatorial nila, yun ang matindi talagang makakalaban. 'Di ba? Bukod dun sa iba, no? Hindi naman natin alam kung sino pa yung mga ibang independent. So kung may mga ganyang issue na lang, tinuloy mo na lang. Kasi, ayan nga, may posibilidad na mainis sa'yo yung mga loyalists, may posibilidad na mainis sa'yo yung mga DDS, kasi nga dyan siya nangyayari. 'Di ba? Kasi parang hindi umubra yung yung independent factor. Hindi umubra siya talaga, hindi siya makakalusot. So kahit hindi siya nakalusot, nababalitaan natin sa survey na ganun, di sana, good for you. 'Di ba? Pero sa susunod Sen Aimee, wag mo nang uulitin 'yan. Pero sana kasi nagpahinga na lang siya kung medyo talagang magulo. 'Di ba? Ang pangit naman kasi yung napapag-isipan ka ng hindi maganda. Kasi kung ako tatakbo kong senador, 'di ba? Kung tatakbo kong senador, kunwari tatakbo ko sa kaibigan ko ang administrasyon. Pero gusto ko din ng mga Duterte, ganun. Sobrang gulo, syempre parang sino ba kakampihan ko dito sa dalawa? O, 'di ba? Kaano ko tong administrasyon, ka-close ko. Gusto ko din tong ka-close ko din tong isa, yung kabila, yung mga Duterte. O para walang tampuhan, o sige, hindi na lang ako tatakbo. Sa 2028 na lang. At least 2028, patag ka. Diba? Kasi pinakita mo talaga sa taong bayan na wala akong kinikilingan. Wala akong pinoprotektahan sa vision ko kailangan. Diba? Wala akong kinakampihan sa inyo. Kaya mag-away kayo kung gusto nyo. Basta ako, ayoko ng ganyan. Kaso nga lang, syempre ngayon, kumandidato ka. Diba? Kaso nga lang, nung una pa lang sana, is pinakita mo na independent ka na. Para hindi ka na napag-isipan. Kaso nga lang, ito nga nilalabas, yung nag-leak na yan, na ikaw pa mismo ang nag-endorso. No? Inunahan mo agad na ganyan. O, ito yung mga kasama ko. Yari na, Sen Aimee. Ano ba yan? Hindi natin alam kung paano natin ipapaliwalag ng maayos to. Pero how come nagsikalasa na sila ngayon? Di ba? Exciting ang eleksyon na to. Kasi nagkakalasan, alam nila, nakikita nila yung issue. Siyempre, sumama sila dyan, nakikiramdam sila na medyo minimal pa yung issue ng konti. Sabihin na, medyo kaya pa siguro lusutan. Kaso ngayon, palalim yung nagiging mga issue. Kaya medyo, parang tagilid tayo rito Kasi si Ping Lacson, si Senator Aimee, di ba, prinomote ni President BBM as kasama sa senatorial slate ng Marcos administration, pero kinonfirm ni Ping at ni Senator Aimee na independyente sila. Bakit ayaw nilang masama sa senatorial candidates and senatorial slate ng Marcos administration? Kaso nga lang, sa pag-a-announce nilang ganyan, is huli na ang lahat. No, huli na. Ang mahirap 'Di ba? Sana nga, no? Makapasok sila, 'di ba? Makapasok. Parang baka mamaya magalit sa akin mga katunay. Ikaw naman, BT, hinihili mo pa sana nga. Hindi, basta sa akin, kung makapasok sila, 'di ba? Swerte nila. 'Di ba? Pero para sa akin, ang boto ko kasi, no, parang flip-top no? Ang boto ko kasi talagang gusto ko yung makakatulong sa taong bayan. 'Di ba? Mas gusto kong tignan ng taong bayan kaysa kung sino-sino. Kasi kahit may gusto ko diyan sa admin, pero alam kong makakaapekto 'yan, no? Medyo alam niyo na. Malaking question yan. Feeling ko mga lord, si Ping Lacson at saka si Senator Aimee play safe. Alam nila na mas maraming Duterte supporters. Di ba?
Oo, nararamdaman naman nila talaga nila yun. Kaya ako, kalokohan lang yung sinasabi ng iba na, kokonti yung mga Duterte supporter. Kokonti. Kaya magkakaalaman yan talaga sa eleksyon. No, dito natin mabibilang kung sino ang mga Duterte supporter dito. Kung sino ang mga loyalist, doon natin malalaman yan. Kung sino ang pinakamaraming mananalong senatorial. 'Di ba? Kung nandito ba sa kaha ng mga Duterte o sa kaha ng administrasyon. Kasi diretsuhin ko na kayo, mag-aminan tayo. Kung maipapanalo sila ng loyalista, bakit bahag ang buntot nila? Hindi, tsaka kung maipapanalo sila ng loyalista, bakit tatalo si PBBM nung eleksyon kay Leni sa Vice President? Diba? Dapat dun pa lang makikita na natin ang resulta kung nanalo siya. Kaso nga lang istinalo siya ni Leni noon. Pero konti lang naman ang lamang. Kaya talaga kinailangan ng Duterte power eh. 'Di ba? Kumbaga nag-fusion sila, nag-fusion. Kaya lumakas lalo. So ang ibig sabihin niyan, kailangan nyo pa rin talagang makuha ang boto ng mga Duterte supporter. 'Di ba? Para siguradong mas patag kayo. Bakit bahag ang buntot nila? Ba't di kayo proud? Ba't di ka proud, Ping Lacson? Basahin natin. Former Senator Panfilo Ping Lacson said that he will run as independent senatorial candidate for the 2025 elections following his inclusion in the administration slate. Yay! Nakakahiya! Diba? Lacson to run as independent in 2025. Parang ano nga, no? Parang anong nangyari, parang kinahiya nila eh, no? Nandito na tayo, yung mukha natin nandito sa listahan eh, di ba? Nilabas na yung litrato natin, tapos bigla tayong umalis. At independent tayo. Parang inaamin nyo naman sa sarili nyo na na merong hindi magandang nangyayari dyan. 5 senatorial elections. Naku, Lacson! Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Mapapahiya ang Marcos administration. See? Diba? Hindi sila proud. Diba? Parang kumalas na si Ping eh. Diba? Talagang clarify niya agad. Natatakbo siya as independent senatorial candidate. Ang tanong, bakit inanunsyo, diba, ni PBBM si Senator Ping Lacson during, diba, yung kanilang launching ng mga candidates nila? At bakit hindi proud si Ping Lacson? At bakit clarify pa ni Ping Lacson na tatakbo siya as independent? Parang sinasabi dito, parang hindi masaya si Lacson. Kung alam naman kasi nila sa sarili nilang independent sila, dapat tumakbo na silang independent. Kasi talagang mapapag-isipan ka ng hindi maganda dyan. Pwede namang ganun eh. Kung gusto mo sa sarili mong independent ka, independent ka. 'Di ba? Simula pa lang, hindi ka na kahit alokin ka niyan eh. Oh, 'di ba? Hindi pa pwede, independent ako. Mas gusto ko tumakbo sa sarili ko kaysa sumama sa inyo. Dapat ganoon. Kaso nga lang nangyari, sama ka sa amin. Sige, sama ako, join ako. Guest candidate ako diyan. Ganoon. Tama ako. Kaso nalaman, ang dami ng balitang negative dito ah. Makapag-independent na nga lang. Parang ganoon. Lagay sa patag, pero kung good ang nadidinig, dito ako. Mauta kayo, ha? Well, dito natin makikita mga lords. Siguro, nagising si Ping Lacson. Tama talaga yan, Ping Lacson, di ba? Kasi kung sasanib ka doon, masisira ang credibility mo at pangalan mo. Sayang, pwede pa sana ka naming iboto. Pwede pa kita sana. Okay naman si Lacson, kaso nga lang talaga, medyo, di ba, hindi pa rin natin alam eh. Ang hirap kasi baka mamaya, nyo lang yan eh. Power strategy, ewan ba sa'yo? Mr. Real Talker, ano ba talaga? Ano nararamdaman mo dyan? Ang iboto.
Basta kumalas ka sa Marcos administration, yan, pwede pa. May chance pa. Kung kayo bang tatanungin mga ka-sweet, peke nga kaya ang drama na ito ni Senator Amy Marcos na pagkalas sa kanyang kapatid sa Marcos administration slate para sa midterm election 2025. Ano ang inyong opinion? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News. At syempre natunghayan din natin ang video na yon na nabinigyan natin ng reaksyon, no? Na nagbula kay Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.